Mamaya na ho nating balagbagin niya si Terry Redon. Unahin na ho muna natin ang pagsupalpal nitong si Kiko Barzaga dito kay School Bukol. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa magsusumali sa ating community, yung join button, nandyan na ho sa baba. At sa mga nahihirapang mag-subscribe, i-click nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, yan na nga ho ba ang sinasabi natin. Ang problema ho kasi dito kay Tito Soto, dito kay School Bukol, gusto niya ipresenta ang sarili niya na independent siya. Yung tipong walang may hawak sa liig niya. Eh kung talagang walang may hawak sa liig mo, bakit nung hiniram ng House of Representatives yang si Bryce Hernandez, nag-request sa'yo si Martin Romualdez, di ka na nakapalag? Ito kasi ang banat niya. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Ano nang toka siya? Tuta mo! Nakiusap nga sa'yo, hindi ka nakapalag tapos tuta mo siya. Eh sumagot ho itong si Kiko Barzaga. Ang sabi ho nitong si Kiko Barzaga, ganyan rin yung isang pusa ko. Sobrang yabang, kala mo siyang amo. Pero lalapit agad pag naglabas ako ng cat treats. Ano kaya yung dog treats na ilinabas ni Martin Romualdez pagka pinapalapit niya itong si School Bukol? Eh aso yan eh, hindi cat yan, Kong Kiko, no? Ngayon, mainit itong si Congressman Kiko Barzaga. In fairness sa lahat ng congressman, isa sa merong yagba na tayuan itong si Martin Romualdez at lahat ng kabalintonaang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung ano man ang pinagdadaanan itong si Kiko Barzaga, suportado ho natin ang pagsasalita niya na yan. Kasi yung mga gusto nating sabihin, hindi naman pinipick up ng mainstream media, pero pagka kasi congressman na nagsalita dyan, ibang usapan na ho yan. At ito ho ang matindi dito mga kababayan. Naging Senate President ka na't lahat-lahat, anak ng tokwa, hindi ka pa rin makakuha ni nakatiting na respeto sa mga mainstream media. Ayan o mga kababayan, ha, Senate President, eto kong survey na to, hindi lang naman to, noong October to, nung August ito. Yung survey na yan, Senate President na itong si Soto. Diba? Ganyan ho. Wala akong respeto pati mga mainstream media dito kay Tito Soto. Okay na, walang problema. Yung ano na yan, kumbaga, number one na. Number one na itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Kesyo, 71% daw ang trust rating nitong si Marcos Jr. at itong kay Martin Romualdez 62%. Anak ng toko. DGMM, di ba kayo kinikilabutan dyan? Di ba sa bagay na yung DGMM na yan, ika nga, hawak sa liig nitong si Tambaluslos yan. Di ba? Si BP Sara daw, bumaba ng 1%. 58% na lang daw ang trust rating niya. At itong si Senate President Chis Escudero, 53%. Pambihira o. Paano ba yan, Soto? Kala ko ba ikaw na Senate President? Wala pa rin pakialam pati itong mga network na to, kung anong standing mo, kung anong pananaw sa iyo ng sambayan ng Pilipino. Pero hindi ho tayo magtataka kung bababa ang approval at trust rating ng Senado sa pamumuno nitong si Soto. Kung tataas man yan, sigurado manipulated yan, ika nga. Pero malupit ho ang caption nitong si Atty. Rowena Guanzon dito sa ano na to, dito sa dito sa pinaka latest na survey na to, no? Attorney Guanzon. Ang banat ho niya dito, kasi nga naman di ka panipaniwala. Pambihira, oo. Sa dami ng lalabasan na survey, ito pang si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Sila pa daw hong nangunguna ngayon. Ang tanong ho nitong si Attorney Rowena Guanzon, ghost respondent ba sumagot sa survey na to? Ghost respondent ba? Kasi mahilig ho sa ghost yan. Ghost project, maraming mga ghost, baka ghost employee, meron din yan. Hindi natin alam, di ba? Baka, hindi ko sinabing meron. Baka meron din yan, di ba? Hindi ko natin alam. Walang may nakakalam. Pero doon pa lang sa ghost project, sa administrasyon nitong si Marcos Jr. at pamumuno ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives, talaga hong ika nga malayo pa sa katotohanan ang mga naglalabas ang survey na yan. Laki ng bayad yan. Alam naman, di ba? Alam nga naman mababa makuha ni Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. dyan sa mga ganyang klaseng survey na naglalabasan. Ayun na nga mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan pagkatapos ho ng video na to. Doon ho talaga tayo babalagbag, ika nga. Yung mga ralista talagang gigil na ho dito kay Tito Soto. Dito na ho tayo kay Terry Redon. Game! Sir Redon, kaka-appoint lang po kahapon ni Pangulo ng 2 members ng Independent Commission. But
given yung appointment nila and wala pa pong chairperson, sa tingin nyo po, paano po ba dapat sinasala ng Independent Commission yung reports na napupunta sa kanila? Lalo na ongoing po yung investigation ngayon ng House tsaka ng Senate. So paano po kaya yung magiging delineation? Ano po yung basa nyo so far since wala pa pong na-appoint na chairperson? Well, ang sagot po natin dyan ay we will have to wait for the entire commission to be completed. No? Kasi ultimately, the 3 members will have to decide how they will go about it, the methodology by which they will proceed. No? So, malayo naman po silang magpasya kung paano po nila ito gagawin. So, pero I can guess na ang pagsisimulan po talaga pa rin nila ay kung paano po yung pinagsimulan po ng Kongreso at Senado, kung saan po nagpunta yung Pangulo. No? So, I'm sure they will complete the picture as an independent commission dito po sa nangyayari sa Bulacan. Although, more or less complete naman na po yung picture mula sa Senado at sa Kongreso. No? So, Hindi pa. we will share information and documents with ICC as soon as they get organized. Hindi pa kumpleto. Anak ng toka. Hindi pa kumpleto, marami pang kulang. Si Bryce Hernandez at itong si Alcantara lang ang sabit dito, ganon. Tapos na tayo sa Bulacan, hindi pwede yun. Yan ang problema pagka natapat na doon sa mga DE at kontraktor tapos na usapan Hindi, alamin mo muna natin kada proyekto kung sino yung mga naglabing mga congressman. Ngayon, kung insertion man yan o kung nasa NEP man yan, kailangan paliwanag nitong si Bunoan kung bakit sila umabot sa ahensya na pagdesisyonan na bigyan ng flood control project yung particular na lugar na yan. Sino ang nakipag-usap kay Bunoan? Hindi naman pagka napunta tayo dito sa mga district engineer tapos contractor tapos na usapan. Anak ng tokwa, lokohan na naman yan, Redon. Langya ka talaga, oo. Malamang pupunta rin sila sa Benguet. Pero baka maunahan na po namin sila in the succeeding hearings, no? Kasi pinuntahan din po ng Ano yung rock netting? Rock netting? Pambihira, oo. Yung perwisyong lubog na nasa NCR ang atupagin yung rock netting. Bakit hindi ba bumibenta yung imbestigahan natin yung flood control sa Davao? Hindi ba bumibenta yung kaya ngayon, imbestigahan natin yung rock netting sa Benguet? Iwasan natin yung mga flood control project sa NCR dahil maraming kabalbalan at maraming involved na congressman dyan. Siyado kang obvious, Brad. Pangulo yun. Langya ka. Yung pong usapin po ng rock netting, schemes at yung pong rock shed sa Benguet. No? After kasi po nito, si Secretary Vince Dizon na po ng DPWH, yung pong umiikot. So, I think he went back to Bulacan where he saw the 96 million ghost project of Wawa Builders. No? Yun. So tingin ko, yun din yung tatahakin nila na proseso sa pagsisiyasat. Pero syempre, malaya din naman sila na magpasya kung saan din po dapat mauna. No? And syempre, gusto mo natin din talaga merong focus dun sa pinakamalalaking mga kontrata at pinakamalalaking mga proyekto at pinakamalalaking mga kontratista. Yung mga findings nyo ba sa House, ibibigay nyo din sa ICI? Tama po yun. Actually, nababanggit po yung nababanggit po ng executive order yung pong Kongreso at Senado. So, I think may mandato po na magtulungan ang ICI sa Kongreso at Senado at magpalitan po ng impormasyon at mga dokumento. Hindi. Follow-up Oo, ba't pa kayo magpapalitan? Punta na kayo sa Benguet at Davao. Ano naman tokwa naman. Ito talaga si Redon Pinapahirapan mo pa sarili mo, Brad Punta kayo sa Davao at punta kayo sa Benguet, yung rock netting, flood control sa Davao na walang lubog, walang baha, di ba? Yan ang atupagin nyo. Huwag kayong magpunta sa Bulacan, sa NCR. Okay, wala yan. Wala kayong mapapala dyan. Di nyo masisisi mga Duterte dyan. Sir, yung dito sa Napaka-inubel talaga nitong bata na to. may iba po kasing like what you mentioned kanina, nagka-ask you ng doubt doon sa testimony ng Tezcaya Copol. Do you think na ano pa sila, parang credible pa sila sa
investigation na ito? And ano pa yung dapat nilang patunayan para maniwala kayo doon sa statements ng Vizcaya Corp? Well, credible sila kung hindi nila sana binasag yung mga testimonya nila nung humarap po sila sa Kongreso. No? So, Ano ba ibig sabihin, binasag? ang status po nila ngayon, Oh. today, as we speak, hindi po sila credible resource persons, hindi po sila credible witnesses. Ang pagtingin po ng mga tao, hindi po buong katotohanan yung pong binabanggit nila. Kasi Yun. Hindi sila credible. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi sila credible. Bakit? Kasi nakaladkas si Martin Romualdez at ang amo nitong taba-ching-ching na to. Yan ang pumalit kay Jude Asidre. Siya ngayon yung nakatambay sa pantry ng... Wala siyang ginagawa doon kung di lumamon. Tingnan yung mukha niya. Diba? Yun ang mga kababayan, hindi siya credible. Siya, alam niyo naman kadahilanan kung bakit. Baka hindi siya credible. Kayo ba naman kaladkarin niyo yung si Martin Romualdez at si Saldico? Magiging credible ba kayo dyan? Pinuno ng House of Representative yan, kakaladkarin mo sa sworn affidavit mo. Langya ka, di ba? tulad na binanggit ko nung umpisa ng hearing, matitest yung kanila pong credibilidad on two things. Una, Yan. sino ho yung mga kasama sa ledger bago 2022? When in fact, yung operations po nila, tumodo, hindi lang 2022, kundi 2016, as admitted Sinungaling. Blacklisted. Blacklisted sila sa panahon ni Digong. Sinungaling. by Sara Vizcaya in the Senate as seen Uh. by the financial statements ng lahat po ng Vizcaya firms. No? So yun yung una eh. Pangalawa, Sige lang. bukod sa mga kongresista, meron bang mga senador na Bakit makakasali yun po eh? dito? Kasi nga, katulad na binabanggit ko, hindi lang naman ho district congressmen, hindi lang ho party list congressmen, yung po mga, meron pong pinapropose na mga proyekto during budget deliberations. Kundi kahit mga senador, meron pong mga pinapropose na mga proyekto sa panahon po ng budget deliberation. So, Yun. Yun talaga Meron din naman kasi mga senador. Ba't kung diretsuhin mo na kasi. Sabihin mo na kay Sara Vizcaya at Curly Vizcaya, magdawit kayo ng senador para maging credible ang mga statement nyo, di ba? Pinapahirapan mo pa ito sarili nating mo. malaman yun. No? So kung sabihin nila, wala, hindi wala. Hindi ba? Pero yun ho talaga yung two most important truth gaps sa kanila pong mga decisions. So hopefully, pagka sinalang po silang muli, meron ho silang gawing paglilinaw sa bagay na ito. Kasi nga, as far as the last hearing is concerned, huli na sila na nagsisinungaling sa mga tao. Grabe naman. Grabe naman. Huli na daw sila nagsisinungaling sa mga tao. Hindi. Yan ang problema sa House of Representatives. Pagka hindi nyo kayang tanggapin yung statement, automatic, napakadali ho kasing sabihin nung yung tipong ang bilis gamitin ng mga salitang nagsisinungaling di ba? Ang hirap sabihin, ang dali hong kumbaga gawing defense mechanism, kumbaga, nagsisinungaling yan, di totoo sinasabi niya, di ba? Pero tingnan niyo mga kababayan, kayo hong humusga. Ang sinabi nitong mga Vizcaya, kaya sila gumawa ng ganong klaseng affidavit dahil takot na sila sa buhay nila. Siguro napapanood nila yung mga nangyayari sa iba yung dagat, di ba? Yung mga karatig bansa natin, sa Nepal, sa Indonesia. Nakikita ho siguro nila kung anong ginagawa ng sambayanan yung mga tao doon sa mga kurakot na individual sa pamahalaan nila o yung mga kurakot na individual na wala sa politika at kumukuha ng kontrata o nangungurakot sa pera ng kaban nila, di ba? Ngayon, nakita nyo kung paano pinagpapalo, pinagbabalya, pinagsisira ang mga ari-arian. Natakot ho siguro itong mga Vizcaya. Isasabihin na namin ang katotohanan dito. Di ba? Yun ang kanilang yun ang kanilang battle cry. Yarin lamang na galit na sambayan ng Pilipino sa amin. Mas okay nang magalit itong ilang mga individual na to kaysa kuyugin kami na sambayan ng Pilipino. Yun ho. Walang pressure sa chairperson ng Blue Ribbon Committee. Wala ho tayong narinig na, iko-contempt namin kayo pagka wala kayong binanggit na ganito ganyan. Hindi kagaya dyan sa anak ng toko pagdating ni Bryce Hernandez, yan sali mo yan, gawa ka na, isulat mo na lang, tapos permahan mo. Pag nagsalita ka sa komite, diyan sa Impracom, sabi mo, permado mo, yung sworn statement na yan.
Hindi nakanotaryo eh. Ano lang, pirmado lang talaga niya. Anak ng tawa, sa harapang galing, napakahusay magsinungaling ng mama na yon. Ano ba naman yung ilang mga salita, ilang mga sentence ang ginawa niya eh, na nagpapatalo nga ng dang-dang milyon sa casino, di ba? Yun ang credible para dito sa mga individual na kagaya nitong si Terry Redon. Yung mga kababayan ho natin na magkikilos protesta, isilipin niyo ho yan si Terry Redon, baka masalubong niyo sa kalsada. Anak ng toko, alam ko dating ano yan eh, dating kabataan yan eh, di ba? O yung mga kabataan, kondinahin nyo itong kabaro nyo dati. Balik uli ako, no? Tatanong ako, Philip Lustre, ako kolumnista. May tanong ako kay Congressman Ridon. Nabasa ko yung statement niyo na pahayag kayo doon sa dalawang napisil o napili ng Pangulo sa Independent Commission. Sino ba ito? Si Salazar ng SBB, saka si yung isa pa, no? Pero meron kayong reservation dito kay Mayor Magalong. No? Ngayon, merong mga observation na mukhang mali yata, walang vetting process dito sa appointment niya, no, ni Magalong dahil pinagbabawal ng batas ang appointment ng isang nahalal, elected official sa isang appointed position. Hindi ko alam kung anong masasabi nyo dyan, yung observation na yan, at pakiulit na uli yung reservation nyo kay Mayor Magalong. Siguro, babanggitin ko na lang po yung entire statement, no? Patungkol po sa Independent Commission on Infrastructure. Siyempre, welcome po natin. Wala pong mic. Mike Cabrad, Oh, sorry, pasensya na, ulitin ko na. Okay. Sige po, katulad po na binabanggit natin kahapon, siyempre, welcome po natin yung pong pagkakapili ni former DPWH Secretary Babe Singson, no? At ni SGB Chair, former SGB Chair Rosana Fajardo bilang miyembro po ng ICI. Siyempre, si Secretary Babes, marami po siyang mga in-institute na mga reforma sa atin pong DPWH na dapat pong magpatuloy, no? Kahit hindi na ho siya yung pong nagpapatakbo po nito. No? Pero binanggit din po natin, tama po kayo, na dapat pong na ginagalang po natin yung pong pagpili kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Pero mahalaga lang pong i-note ng ICI Commission, ito pong mga public statements ni Mayor Benji Magalong sa mga partikular na mga proyekto, partikular na mga personalidad in the past, no? Para ma-determine po nila kung dapat ba siyang mag-inhibit sa ilang mga partikular na mga kaso na pinag-usapan. Kasi babalikan mo natin, marami hong mga sinabi si Mayor Magalong na una, laban sa House Infrastructure Committee. Ang sabi niya una, ito po ay yung ayokong bagitin, no? Yung anti-moro pejorative na parang lokohan lang. Pangalawa, naman talaga. sabi niya, nagmamaang-maangan po yung mga miyembro ng komite. Tapos pangatlo, Naiyak. ang sabi niya ho ay mga kriminal, yung mga miyembro po ng komite po na ito. So, kumbaga, kailangan lang mo i-sift through nito pong tatlo. Anyway, Special Advisor Hindi mo ba pwedeng i-contempt yun? Tinawag kayong mga kriminal? Ha? Hindi mo ba pwedeng i-contempt mo? Kung si ano lang yan, si Paduano lang, tatawaging kriminal yung komite. Sa tingin ko, nagwawala na yan eh. Yung ugat niya sa ulo, talagang lumabas na lahat eh, di ba? Yung si Caraps Paduano, yung ang pangalan ng grupo nun, yung Alex Bungkayaw Brigade, di ba? Mahinang klase ka, Brads. Marami nang nakakamiss dito kay Caraps Paduano, di ba? Si Boy Contempt. Mahinang klase kayo, tatawagin kayo mga kriminal, tatawagin kayo mga corrupt, tatawagin kayo. Ano yung muna, i-contempt muna si Magalong para dyan na lang kayo magsama-sama. lang naman po si Mayor Magalong. Pero kailangan lang po i-sift through yung kanya pong previous public statements para ma-ensure ho na wala hong prejudicial statements na ginawa po si Mayor Magalong in the course of the inquiry. Anak ng toko, anong prejudicial? Anong wala nang ika nga walang hindi namin kayo pinrejudge diyan sa issue na yan. 'Di ba? Ika nga yung mga ebidensya nandiyan na, nagsusumigaw.
na talagang merong kabalbalan, merong hocus-pocus, merong salamangka. Hindi namin kayo pinrejudge, hindi namin kayo hinusgaan kaagad, nga. Walang ganun nangyari. Nagpatong-patong na yan. 2024 pa lang, lubog na sambayan ng Pilipino eh. 'Di ba? Tapos ang daming insertion dito sa 2025 budget. Sino may pananagutan diyan? Si Martin Romualdez. Pinrejudge ba namin 'yon? Inusgahan ba namin kaagad itong hindi. Ang tagal, anak ng tukwa, 2023, lumulubog na ang Pilipinas. Pagkatag-ulan, talagang hindi na malaman ng ating presidente, naaaning na sa kakaisip kung anong paliwanag, palusot na ilalabas niya. Kesyo na overwhelm lang, kesyo climate change, kesyo ito na new normal. Di na niya malaman, nagkaaning-aning na presidente siya kakatakip sa mga kabalbalan niyo dyan sa House of Representatives. Tapos sinasabi niyo, porket sinabi ng mga corrupt kayo, mga walang ya kayo, mga sinungaling kayo, o kung ano pa man, pinrejudge na namin kayo, ganon? Huwag kang ganyan na terrorism, baka may masalubong kang ralista sa sa September 21 ha. Oh, ayusin mo, Brad. Okay. Ay, so. O ito, game. Kung sakaling masibak bukas, etong si Tito Soto, yan kung sakaling masibak bukas, sino ang gusto nyong pumalit dito kay Tito Soto? Yan ang pag-usapan natin sa comment section. Kung sakaling masibak siya bukas, kasi mainit-init yung balita na magkakarigo doon. Marami tayong nababasa-basa. Diba? Ngayon, kung sakaling magkarigo doon, ako kasi talaga, personally, ako tatanungin. Senator Alan Peter Cayetano ko dyan eh. Diba? Nakita nyo kung paano yung gumitna sa mga issue. Kahit na majority at minority, kayang pagkaisahan yan. Yan ang kailangan nating leader sa Senado. Hindi kayang diktahan ng yung mga nasa Malacanang at nasa House of Representatives. Diba? Yan ang kailangan natin. Hindi yung tipong pagkahiniram ang resource person. Wala nang balikan. Anak ng takwa. Kunyari may martelyo ako. Hiniram ng kapitbahay. Ngayon, siyempre, sabi niya, balik ko lang pagkatapos kada isang araw. Yung martilyo na yun, lagi kong ginagamit yun. Yung martilyo na yun, napakahalaga sa akin. Ngayon, siyempre, aasahan mo yun na ibabalik kasi hiniram Ngayon, pagkakuha niya, sige, tabi ko na muna ha. Okay lang sa inyo yung ganon. Wala na kang gagamiting martilyo. Oh. Di ba? Kahit sa simpleng gamit lamang, pagka pinangakuan ka na pagka hiniram yan, actually di mo na kailangan mangako pagka hiniram yan, dapat ibalik mo. Pagka kinuha mo sa isang lugar, ibalik mo kung saan mo kinuha. Doon talaga tayo nagka-problema dito kay Soto comment nyo na sa baba kung sinong gusto nyo pumalit, pagka kung sakaling pumalit itong, kasi hindi ko pwedeng ilagay si Senator Rodante Marcoleta Busy siya sa Blue Ribbon Kailangan natin yung pagka siya ang humawak doon sa gabel, doon sa martilyo dyan sa Senado. Lahat ng mga merong saltik na senador, pinapalo dapat sa... Good morning po, Caricator TV5. Kay Kong Ridon po, yung nabanggit niyo po kanina na hindi na nga sila credible as witnesses yung mga diskaya po. So, totally sarado na po ba dapat kung ituloy nila yung application for witness protection? As we speak, tingin ko sarado na yun. No? Kasi, una sa lahat, ano ba yung requirements para magkaroon ng witness protection? Una, hindi ikaw yung most guilty. Yun yung una So, pag-usapan natin yung hindi ka most guilty. Ang problema ang mga diskaya, yung Janet Lim Napoles, nito pong flood control scam. Di ba? Anong nangyari kay Janet Lim Napoles? Nabubulok sa kulungan dahil siya po yung principal na sangkot dito po sa PDAP scam, Ganon din po ang estado ng mag-asawang diskaya. Kasi ano sinabi nila sa affidavit nila? Sila ho'y nagbibigay ng mga pera sa mga kongresista. Di ba? Di ba exactly the same situation po yan sa PDAP scam ni Janet Lim Napoles? Di ba? So, absolutely, walang dahilan para maging bahagi po ng witness protection program ito pong mag-asawang diskaya. Kasi nga, ang totoo, kung wala sila doon sa mga most guilty, paano mo natin maipapatunayan ito pong mga iba pang mga sangkot dito? Kasi ang totoo naman, dalawa o tatlo yung partido po dito sa nangyari pong ito. Yung pakikipagsabuatan sa mga matataas na opisyal sa DPWH at yung pakikipagsabuatan sa mga kongresista
at senador. Ibig sabihin, kung hindi sila kasama, hindi yung tatayo yung kaso eh. Hindi ba? So, absolutely, kung yun po yung question on a technical and legal sense, hindi mo sila pwedeng makasama sa witness protection program. And then kung recently sa pinaka-huling press con nila ng Diskaya Cup, parang sinasabi, natanong din po kasi sila kung bakit 2022 onwards lang yung reveal nila dun sa listahan po nila. Ang sinasabi po kasi nila, yun lang din yung hiningi nyo po sa Senado at sa Kongreso. Kaya hindi raw nila sinama yung 2016 to 2022 at in-insist po nila na hindi raw selective yung mga pinangalanan nila. Ano masasabi niyo po? Alam mo, nahuli ko na yan nung hearing pa lang eh. Kasi bukod doon sa bukod po doon sa binabanggit nila walang 3-strike rule, parang may binabanggit na sila na hindi, ano lang naman eh, 2022 kasi yung pinag-uusapan. Parang nabanggit niyo nung hearing, hindi ko lang nabalikan na. No? Pero parang sinasabi nga nila nga ngayon na kasi nga yung agenda ay 2022 lang. Kaya ang laman daw po na affidavit nila ay 2022 onwards. No? Hindi. Ang liwanag no sa statement nila, Brad. Ang dating parang mas alam mo pa kaysa sa kanila eh. Baka kontraktor ka din. Hindi ka baka sosyo ng mga Diskaya, but parang mas alam mo pa sa kanila. Nasa record na blacklisted sila sa panahon ni Digong. Huwag nating lokohin ang ating mga kababayan. At lumabas mismo sa bunganga nila na talaga yung bulto ng pera na hindi naman natin dinideny na kontraktor sila eh, na makikita lang sa lisensya nila yan eh, di ba? Nung panahon pa daw ni Pinoy, kung babalik tayo sa panahon ni Tatay Digong, balik din tayo kay Pinoy, kay Gloria. Kontraktor na daw sila dyan. Pero, yung yung garapa lang nangyari sa mga proyekto, nangyari yan from 2022 to 2025. Hindi naman dinideny na oo, nakakuha kami ng nangungontrata na kami noon eh. Pero hindi ka basta-basta makakapagluko. Di ba? May kalalagyan ka noong mga panahon na yun. Kayo ba naman? Tahimik yung nagbabantay noon, si Mark Villar. Di ba? O, di damay din ito si Babe Singson. Kasi nangungontrata na yung Diskaya noong panahon pa nitong si Noynoy Aquino. Hinay-hinay lang kasi. Terer doon. Wag yung ugagin yung sambayan ng Pilipino. Baka sa September 21, baka pag may nakakita sa'yo, nanto ka. Diba? Abangan nyo ho yan sa mga mag-aabang sa House of Representatives. Kumustahin nyo ho. Kamayan nyo lang kayo naman. Ho. Yung una kong tanong, sino nagsabi sa kanila na 2022 onwards lang ilalagay sa affidavit? Senador ba yun? Hindi ba? O yung abogado lang yung nagsabi? Kasi ang totoo naman, kung gagawa ka ng affidavit para sa katotohanan, sabihin mo na lahat, hindi ba? Kasi, ang totoo naman, kung totoong merong bigayan, bakit ka nakabatay sa petsa lang? Hindi ba? Parang Hindi medyo panloloko naman sa tao. And more importantly, ano ka na eh, touch Ang panloloko sa tao, yung tipong yung mga ebidensya tinuturo ang isang congressman tapos ikaw ang chairperson ng Infracom tapos hindi mo mapatawag-tawag. Ni tanungin kung kailan uuwi, hindi mo magawa. Tapos nung in-interview ka, noong lumutang yung pangalan nitong si Zaldico, daig mo pa yung abogado niya na magpaliwanag na alam ko nag-divest na itong si Zaldico. Ano nangyari sa'yo? Di pa sinoplak ka nitong si Karen Davila. Kaya mga kababayan, yung tipong ganito na lamang kaliit ang pagtingin nila sa pag-iisip ng sambayan ng Pilipino. Pansinin niyo ho sila mga kababayan. Pansinin niyo itong mga congressman na to. Ganito kaliit ang tingin nila sa mga taong nakikinig sa mga sinasabi nila. Pagka mayroong lumabas na salita sa mga bunganga ng mga to, akala nila, yun na talaga yung tatanggapin na sambayan ng Pilipino. Akala mo pagka sinabi ni Teredon na, hindi, ganito yan, dapat panahon ni Digong, ba't puro congressman? Bakit congressman lang ba yung kesyo ganito, ganyan? Diba? Yung tipong resource person. Kaya nga tinawag mo yung resource person dahil merong maitutulong yan sa inyong in aid of legislation. Imbis na pakinggan mo sinasabi, nakikipag-argue ka, anak ng toko, kung magaling ka pa pala sa resource person, huwag ka na magpatawag. Mag-draft ka na ng in aid of legislation mo.
Gawa ka na ng batas mo. Ba't ka pa nagpapahiring kung alam mo naman pala, di ba? Kung alam mo naman palang hindi sangkot si Zaldi, kung malinis malinis ang tawag dito, malinis ang konsyensya ng mga congressman, ba't nagpatawag ka pa? O automatic na yan, puro ang tawag dito, puro DE, puro mga district engineer at contractor na lang. Pambihira. Patawag-tawag kayo pagka meron silang binanggit nag-aalburuto kayo. Pero pagka binanggit diyan mga senador at mga kalaban diyan nila sa politika, mabilis pa sa alas 4. At yung mga mainstream media masyadong napaghahalata, anak ng toko, nung nabanggit itong si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, mabilis pa sa alas 4, talagang full force. Pero nitong mga diskaya, binanggit nila itong si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Anak ng toko, daig pa ng Biyernes Santo. Walang naglabas ng balita. Yung mga vlogger lang ho talaga, mga kababayan. Kaya sinasabi ko dito, kung di pa ho kayo nakasubscribe, dahil isa ho ang PH Update sa mga channel na makakaasa kayo na kung anong nakita nyo, yun hong maririnig nyo. Hindi ho natin isusugarcoat, hindi ho natin pagbabalik-balik ta rin, ika nga. What you see is what you get lang. Move ka na dun sa binanggit mo. Ang binanggit mo sa Kongreso, sabi mo, kaya ka hindi nagbibigay. Bakit? Dahil 2022 po, yung 3-strike rule. Ano yung napatunayan doon? Hindi 2022, yung 3-strike rule, yung Department Order 2015, yung batas 2003. Hindi ba? So hindi mo pwede sabihin ngayon na kaya lang kayo naglagay ng mga pangalan dahil 2022 lang po yung pong sinabi na coverage. And more importantly, sabi nyo, ang ledger, nagsimula lang kayo magbilang noong 2022. Hindi ba? Iba yun eh. Iba yung sinabi mo na yung nasa affidavit ko, may nagsabi sa inyo na 2022 onwards na yung coverage. Di ba? Ibang bagay pa yung sinasabi mo na yung ledger nyo, 2022 lang po nagsimula. Magkaibang mga bagay yun. At iba pa, yung binabanggit ko na, yung main nyo na depensa, na mystery, kaya kayo nagbigay sa mga congressman dahil 2022 lang ho, nagsimula yung pong bigayan. At dahil yung bigayan sa congressman, dahil nga, yung 3-strike rule, doon lang din daw nagsimula o doon lang din daw tumindi. So, tingnan pa ho natin sa mga susunod pong pagdinig, kung magbabago pa ho ito pong kanilang mga pahayag. Actually, kung may sinabi rin sila na hindi raw pwede yun, hindi raw nila pwedeng voluntary i-release yung 2016 to 2022 unless hingin nyo daw, open daw sila na ilista rin yung mga yun. Wala akong masabi. Hindi. O sige, papagbigyan natin sila na 2022, kasi nga 2022 onwards nga. O ngayon, sinasabi ko na, isulat nyo na yung 2016 to 2022. Di ba? Isulat nyo na. Para pag nagkita tayo sa hearing sa susunod, ipakita nyo na. Sino ba yun nandun sa listahan? Di ba? Pero legally, totoo po ba yun na hindi talaga pwede kapag 2022 lang dapat? Wala naman nagsabi. Wala naman nagsabi sa kanya 2022 na. Alas may senador doon sa Blue Ribbon Committee leadership po nung nakaraan na nagsabi na, ops, 2022 ka lang magsasalita, wala na iba. Sabihin nila yon kasi yan ang sabi nila eh. Ang sabi sa kanila, magsimula lang po sa 2022. So ang tanong ko ngayon sa abogado, sa mga diskaya, sino nagsabi sa inyo na 2022 lang tayo magsisimula? Di ba? Senador ba yun? Senador ba yun? Abogado ba yun? May abogado ko na eh. Ba't may abogado pa nagsasabi sa'yo kung sino yung, ano yung coverage na sinasabi mo? So but again, kung yun ang sinasabi nila ngayon na 2022 lang po yung sinabi sa kanila na ilagay po sa listahan, sinasabi ko na sila kanila ngayon, isulat niyo yung 2016 hanggang 2022. Di ba? Last na lang po, sorry for me. Si dating DPWH Sec Bonoan po, nalilate din dun sa Candaba, Pampanga Mayor na kontratista rin po yata. Is this something you're looking into po sa Congress? Well, bukas po tayo na silipin po ito. Kasi nagulat din po tayo. Pero, syempre, original research po ni Senator Ping yan. So, ibibigay mo natin sa kanya yung pagkakataon, syempre, na maano rin po nila ito. Ma-prosecute po nila yan on the first instance. Siguro, bago lang may susunod po na tanong, may sinabi yung Senator Ping na maganda po na
makapag-usap yung pong House tsaka po yung Senado on how to proceed, no? Dito po sa atin pong mga investigasyon. Binagay po niya ito sa radio interview sa TV5, no? Sa News 5. At ito na po yung sagot po natin. Bukas po yung komite na Yeah. makipag-usap po kay Senator Ping para talagang plansahin po yung detalye nung pong pagsisiyasat para maglinaw din po dun sa direksyon po ng Kongreso at Senado dito po sa bagay na ito at kung paano din po tayo makakapagtulungan bilang magkakahiwalay pero dapat magkakasamang mga kapulungan. Hello po. Hello. Sir, ano ang inaasahan naming batas na magagawa yung sa mapagdinig nito? Kasi bagito nga kanina, nandiyan na yung una si Napoles, eto naman si Vizcaya, naulit at naulit. Ano ang inaasahan namin batas na magagawa? In aid of legislation. Kasi ng trabaho, in aid of legislation. Kaya tinatanong namin kung anong batas para maproteksyonan yung kagalingan ng bansa o ng mga tao. Actually, nabanggit na ho natin ito nung nakaraan pa. Siyempre, isip niya, sobrang simpleng bagay lang po ito. Pero ginawa ho ito ni Secretary Babe Singson nung po siya yung DPWH. Hindi ko lang alam bakit hindi po siya ito nagtuloy pagkatapos po niya umalis. Yung pong private sector implementation, let me repeat it. Yung private sector inspections sa mga project implementation, mahalaga po yun. No, ibig sabihin, kailangan po na hindi isuko lang sa DPWH. Yung po nga pagtitiyak kung tama ba yung bakal, tama ba yung haba ng bakal, tama ba yung pagkakalatag ng simento, para every time na magpa-progress build po yung kontratista, talagang natitiyak po natin na faithful po sa engineering design ito pong mga ginagawa po ng mga kontratista. No? So, very important po ito. Sobrang simple lang po, no? Pero may kapasidad po yun na putulong po yung linya ng korupsyon. Para ho, tiyakin mo natin na kahit compromised yung pong, nakita na natin sa Bulacan yun, Bulacan First, compromised yung buong opisina. Di ba? So, they have to work with someone else from outside that office. Di ba? At hindi sila sigurado kung sino yung darating sa araw na yun. Di ba? So, I think, ano ho yun, dapat ma-institutionalize yun. Kung nagawa ko ni former DPWH Secretary Babe Singson yun dati, baka magandang ma-institutionalize na po natin yun. So, ang question doon, obviously magkakaroon ng mas mataas na project cost kasi babayaran mo yung fees Ito po private sector na engage po rito. Pero tingin ko, mas mura yun kasi fees lang yun Consulting fees lang po, engineering fees lang po yun as compared to mag-rehabilitate na naman tayo ng tulay dahil substandard yung tulay. Di ba? Or worse, maglalagay na naman tayo ng construction line item dahil hindi na tayo po yung tulay o yung dike. Na talaga naman importante sa mga komunidad po natin. Sir, ano pong batas ang inyong gagawin para matigilan? Pwede bang masungkit yung mga katulad ninyong mga halal na gumagawa ng kahangalan dito sa lipunan natin? Hindi. Basically, magiging batas mo yung binanggit ko Kasi, ano yun process intervention yun So, ibig sabihin, kahit merong sinasabi niyong hangal, no, na politiko, DPWH, kahit sabihin mo nandyan yung COA, hindi ba? Process intervention yung binabanggit ko Pagka sa first billing pa lang, nakita na niya na, boss, wala to Wala tayong nakikita dito. Kahit may hangal po doon, hindi yung makakakumpra ng cheque yun Paano pagka tumawag si Kong? Hindi pa rin makakakobra ng cheque? Paano pagka sinabi ni Kong malapit na budget deliberation, COA, malapit na budget deliberation, ang tawag dito, DPWH, hindi pa rin makakakobra ng cheque? Mga kalukuhan mo, oo. Problema natin dito, sistema, period. Kung gusto natin umayos na lahat ng to, ayusin ho natin ang sistema. Kaya kung magkakaroon ng pagkakataon na sambayan ng Pilipino na maayos itong bulok na sistema na to, bigay ho natin sa tao yung iniingi nila sa mga susunod na araw. Hindi ba? Hanggat gawin niya, yung pong, wala nakatayong bigay. Wala man lang bakal, di ba? Paano magbibil? Hindi ba? So, obviously, there is a great cost to the lives of people there, yung mga mag-inspect. Pero,
Tingin ko, people have to do the right thing. Kumbaga, pag sasabihin lang natin na hindi yan pwede, o di ba balik tayo dun sa dati? Ano ba yung dati? Ito yung dati eh. Di ba? So, subukan natin talaga kung pwede yung mag-work po ito. Kung yung ano po yung nakikita nyo na, Mark Salazar po sa GMA Integrated News. Ano po yung nakikita ninyong magiging potential conflict nyo with the ICI, with Magalong there? Of course, Magalong saying may 67 names siya of congressmen. These things, ano ang magiging engagement ng committee ninyo sa ICI at nakikita nyong conflict kay Magalong specifically? Well, I don't think we can see any conflict there. Anyway, he's just a special advisor. Yung talagang mapagpasya dyan, yung talaga pong mga miyembro po ng komite. No? At katulad na binanggit ko na ako kanina, yung pinapanood lang naman ho namin sa komisyon, yung pong mga previous public statements po ni Mayor Magalong na might prejudice their investigation. Kasi nga, baka may mga nasabi siya na talaga pong might reek of bias. Kasi like what I stated, kung banggit ko na kanina, even against our committee, meron siyang 3 mga sinabi na inuyurakan po yung integridad at reputasyon po ng komite. Diba? Ginamit niya yung anti-moro pejorative, tinawag na kaming nagmamaang-maangan, tinawag na kaming mga kriminal. So kailangan nung ma-sift through ng commission, alin po doon yung meron siyang mga pinangalanan ng mga personalidad. Alin po doon yung meron siyang actual na mga proyekto na binanggit previous to his job as special advisor kasi nga it might prejudice their investigation. So, willing mo kami makipagtrabaho sa ICI. Wala akong problema. Kasama ko sa mandato nila yun. Kasama din sa mandato namin na makipagtulungan po sa executive agencies katulad po ng ICI. So, we will furnish them all the documents and all information that are needed for them to do their job. So you're expecting him not to pursue na yung pag-name ng 67 because I can't imagine kung ano magiging engagement niya sa kanya kung ituloy niya yung 67 names na yon sa venue ng Senate or press conference. Ano ang magiging scenario if he does? Wala naman ng problema. Ang totoo naman malaya po si Mayor Magalong na gawin po ang lahat ng ito. He can do it in the ICI if it's something that he wants to do. He can do it in the Senate. He has an investigation there. He can do it before any public forum. Wala po tayong problema doon. Kung pero, So- di mo mas maganda, palitan na lang siya. Hindi, so ano na lang po. So yun, that's what I'm saying. So, malayo naman siya eh. So, siya ho pala, but he has a new role now, a special advisor, no? So, if he feels that that platform in the ICI is something where he can actually disclose the names of the 67 contractors, siya po ang mapagpasya. We will respect him. Wala pong problema. Well, tama. Push ko na rin yung tanong niya. Kasi kung may ganung magiging conflict, kumbaga sa korte nga pinag-inhibit, kayo ba would you rather that he inhibit dahil may ganyan nga medyo major complication yun eh? Like what we stated, inhibit only on specific cases. So, I'm not asking for a general inhibition naman po. Parang on specific cases lang po na meron siyang previous statements that might show na or that might indicate some bias or prejudice on particular cases or personalities. You want him to withdraw those statements? No. He doesn't have to withdraw. He should just inhibit in those particular cases po na parang it might reek of, it might have a semblance of bias. So, clarify ko lang yung Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Sana bukas matanggal na ito sa Soto. Mahal natin ang Pilipinas.